Inilabas na ng National Board of Canvassers ang paunang canvass report ng partial and official results para sa Bilang Pilipino 2025. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, sino-sino ang mga nangunguna sa partial and official results sa pagka-senador? Says yan nga yung canvass report number 1 which contains yung partial and official votes mula nga doon sa 58 na kinanvass na COC ng National Board of Canvassers noong unang araw nga ng canvassing. Nanguna pa rin nga dyan si Bongo with 1.58 million votes. Bam Aquino, top 2 po yan with 1.29 million votes. Bato de la Rosa with 1.22 million votes. At top 4 po si Soto na may higit 995,000 votes. We're talking about 175 COCs at sa gitna nga niyan ay ilang COCs abroad ang nahirapan pong mag-transmit dito sa NBOC. Tatlong certificate of canvass mula sa overseas votes, partikular sa Iran, Poland at Russia, ang hindi agad nakapag-transmit sa National Board of Canvassers o NBOC. Mayroon daw kasing internet restriction sa mga bansang yan, kaya kinailangan pang magpunta sa mga kalapit na bansa para makapagpadala ng certificate of canvass. Pupunta sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Consulate Office na outside of the border nang sa gayon makapag-transmit. Kung iyan lang ay hindi ganun ang sitwasyon sa mga bansang yon, walang problema. Nakapag-transmit naman na ng COC ang Lisbon, Portugal, Pretoria, South Africa at Islamabad, Pakistan matapos magsagawa ang COMELEC ng special canvassing. Na-hold kasi sa customs ng mga bansang yan ang laptop na gamit pang transmit. Yan po ang problema natin kasi we also have to comply with local laws at nagkataong medyo matagal po yung proseso ng pag-release sa customs, hindi naman po tayo pwedeng madelay. Sa kabuuang 175 COCs, 16 COCs na lang ang target iproseso ng NBOC ngayong araw. Nakumpleto na ang canvassing sa 159 COC sa unang 2 araw ng bilangan na pinakamabilis daw sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa. Sa Sabado, target iproklama ang mga nanalong senador habang sa Lunes ang mga party list groups. Sinagot din ng COMELEC ang issue sa napaulat na mismatch o hindi pagkakatugma sa bilang na aktwal na bumoto at bilang ng mga balotang tinanggap ng automated counting machine sa ilang presinto na inireport ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Properly discussed na po yan with PPCRV. Wala po nagbago sa boto eh. Hindi naman po nagbago ang boto. Nagkaroon lang ng correction doon sa item na yon sa programming. Pero it does not change the votes. Wala rin daw failure of election sa buong bansa dahil nakapagpaboto naman daw ang iba't ibang overseas posts pati lahat ng presinto sa bansa kahit pa may mga botohang na-extend o na-delay. Sa initial estimate ng COMELEC, 81.65% naman ng higit 68 million voters sa bansa ang aktual na bumoto nitong Bilang Pilipino 2025. Pinakamataas daw yan sa kasaysayan ng midterm elections. Naniniwala ang COMELEC dahil sa mga kabataan kaya umabot sa ganito ang voter turnout. Says as of 6 p.m., nag-resume na nga yung session ng National Board of Canvassers at sa ngayon nga ay kompleto na raw yung overseas na COCs dahil dumating na nga rin yung mga COC mula nga sa Iran at Poland. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.